Mga kapuso, isa na nga marahil sa senyales na unti-unting bumabangon ang Leyte at iba pang nasalanta ng Bagyong Yolanda ay yung flag raising ceremony na ginanap kanina ng lokal na pamahalaan ng Tacloban. At kasabay nito, isa-isa ring nagbubukas ang ilang gasolinahan, drugstore at pabilihan. Ang mga bangko na nga naghahanda na rin magbalik sa operasyon. At mula rin dito sa Tacloban, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Vicky, unti-unting nagkakabuhay na ang kalakalan dito sa Tacloban City sa harap ng napakahabang panahon at napakalaking gastusin para maibalik ang dati nitong sigla. May mga gasolinahan nang nagbukas ngayong araw at nagbenta ng krudo at gasolina sa tamang presyo. Kaya mga residente, dagsa rito. Bago nagbukas ang mga gasolinahan, ang presyo ng gasolina sa Tacloban City umabot ng 300 pesos kada litro. Pero sa gas station na ito, ang gas balik sa presyo bago pa tumama ang bagyo. Isa lamang ito sa iilan lamang na gasolinahan na nagbukas sa Tacloban City isang linggo matapos tumama ang bagyo. Kung kaya't ang mga residente na ibig magpagas ay pila-pila. Mapapansin nyo napakahaba ng pila dito habang naghihintay sila na makakuha ng gasolina na hanggang ngayon limitado pa rin ang supply. Isa rin na nagbukas ng kanyang tindahan ang magleletsyon na si Boboy Amiscua. Mahal at bihira man ang buhay na baboy, 400 pesos kada kilo ang bentahan ng lechon dito. Mahal para sa mga parokyano ng lechon dito sa Tacloban City. Medyo mahal ba yun? Medyo tumaas yan, mataas yan. Pero naiintindihan nyo bakit? Siyempre, naiintindihan mo. Swerte raw siya dahil hindi nasira ng bagyo ang kanyang tindahan kahit pa wasak naman ang kanyang bahay. Mahal din yung bili namin ng baboy eh. Saka yung uling eh. Mahal din oh. May mga butikang nagbukas na rin para makapagbenta ng gamot sa mga nasalanta nilang kababayan. Sa linggong ito, inaasahan na magbubukas din ang ilang bangko sa lungsod. Kaya puspusan ang paglilinis ng mga bangko bilang paghahanda sa mga paparating daw ng mobile ATM machines ngayong linggo. Basama ng records, kailangan daw makapagbukas ang mga bangko para may magamit na pera ang mga tao at umandar ang komersyo. Maglilinis na muna kami at saka we're planning sana within a week makabukas kami. Ano yung mga ATM? Ganun, kaya ba yun? Nag-aantay kami na advisory pa eh. Malamang yung communication line doon tayo depende. Kaninang umaga, pinangunahan ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez ang flag ceremony sa munisipyo. Ang kauna-unahang flag raising mula ng sinalanta ni Yolanda ang syudad. Ayaw daw pag-usapan ni Romualdez ang tungkol sa politika sa mga panahong ito. It's a reality. We have to face it and we have to do something about it. Instead of speculating, analyzing, tama na yun. Kung anong nakikita natin, yun ang ayusin natin. Tsaka na tayo mag-usap. Ang kailangan daw, masisimula ng pagsasaayos ng mga nasirang opisina ng munisipyo para makapaghatid ng serbisyo publiko. Dumadating na ang mga ayudang kailangan tulad ng mga heavy equipment na ito na dala ng Philippine Navy kanina. Sa ngayon, sarado pa raw ang Central Bank dito maging ang mga korte. Wala pa rin kuryente at karamihan ng establishmento sarado at wala ng laman ang mga nilut na mall at wala pang fast food o restaurant na nagbubukas. Sa maraming lugar sa Leyte, patuloy ang retrieval operations. Marami pa rin ang walang tirahan. Kulang pa rin ang pagkain, nagkalat ang mga basura sa lugar. Pero maraming kalsada na rin ang nalinis. I'm urging also the other agencies. I'm asking the Central Bank to ask the banks to open. I'm asking now even the Supreme Court to please step up efforts to make the regional trial courts, the municipal courts functional. Hindi lang kami ang nandito, hindi lang local government ang nandito. Maraming ahensya dito, maraming branches of government that have to also pick up the pieces and start moving. Sa Baybay City, Leyte, hindi pa rin mga sasakyan ang inabutan naming nakapila sa ilang gas stations, kundi mga taong bit-bit ang kani-kanilang galon. Karamihan ay mga driver daw ng habal-habal at dumayo pa mula sa ibang lugar. Tinitiis ang mahabang pila at mainit na panahon para makapag-igib ng gasolina. Tanging mga generator sets ang ginagamit para sa pump ng mga gasolinahan. Limitado ang ibinibenta, hanggang 200 pesos sa mga motorsiklo at 500 pesos naman sa mga pribado at pampasaherong sasakyan.
Vicky, hindi raw iniisip ni Mayor Romualdez ang issue ng politika at kung nakakaapekto ito sa nangyayaring relief operations dito sa Tacloban City maging sa buong probinsya ng Leyte. Ang importante daw ayon kay Mayor Romualdez ay nakakarating ang tulong sa higit na nangangailangan nito. Samantalang nagpasalamat din ang alkalde sa mga miyembro ng international community na patuloy na nagbibigay ng ayuda sa kanyang lungsod maging sa buong probinsya. At nakakuha tayo ng impormasyon na Vicky na dadagdagan daw ng US government ang tulong na binibigay nila dito sa mga nasalanta ng bagyo sa halagang $10 million. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston, nag-uulat live mula rito sa Tacloban.